Wow! Ikaw. Ay, hindi ko kaya naman. Oo. Kaya ngayon pa lang, ready na ang ating butihing Bishop! Yun o! Bishop Larry Yun. de los Santos! Amen! Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ni Pastor Larry. Ay, Bishop! Sorry! Hindi naman mali. Bishop! Bishop Larry! Sorry! Hindi kanya pinilangan ngayon kasi siya ang speaker. Okay, bigay na po natin ang ating mic kay Bishop Larry. Bishop! I love you! Seryoso po ako ngayon. Hindi po ako tatambling. Praise God. Salamat po sa Diyos na tayo po ay muling nagkasama-sama. Nung makita ko po yung program pagdating natin dito nung kahapon, Friday, natuwa po ako kasi nung makita ko yung program, wow! Second day ako, tapos 11 to 12. Sabi ko, praise God, ang ganda ng oras ko. Bakit? Kasi walang matutulog. Gutom na eh. Diba? So, tama-tama, pagkatapos ko magsalita, kainan na. Kaya lang, yung kinatatakutan ko nangyari eh. Ano po yun? Yung matapat ka sa unholy hour, yung pagkatapos kumain, Yes. tapos ikaw yung magiging speaker, Sleeping time. di ba? Sleeping period, do you sleeping time eh. Tanungin mo sa katabi mo, sabi mo, matutulog ka ba? Hindi ba? Eh, tanungin niyo po kung matutulog. Nakatulog na eh! Kami po ni Pastor Donnie, may technique eh. Ilang taon po tayong panaog sa Baguio sa pag-attend ng Up to the River. Siga, sino yung talagang river? Ilang taon po tayo, pabalik-balik doon. Kauliling Come to the River, dito na ginanap. Ilan po? Okay, may idea na. Sabi ni Pastora, ano po, 20, okay. So, ilan? To be exact, ilan? 20 ano? 20? 5. 20? 5. 23? Another? 25. 20? Ilan? Ilan 20 po? Ayun, may tumama. 27 years. Paakyat, panhit tayo sa Baguio. 27 years. At alam niyo po, sa loob ng 27 years na yun, nakaipon ako ng library. Wow! Alam niyo kung bakit? Anong sikreto kung bakit ako hindi inaantok sa mga seminar, sa mga Bakit? conference? Alam niyo po, tingnan niyo po si Pastor Donnie. Pastor Donnie, ilang page na yung nasulat mo? Ngayon, kahapon saka ngayon, ilang page na? Karamihan tayo. 8 pahina. Hindi tayo nagkakalayo. 10 na ako. Ang sikreto po namin para hindi antokin, magsulat ka ng magsulat ng magsulat. Bakit po? Kasi pag nagsusulat ka, yung mind mo, Gising. gumagana eh, di ba? Nakikinig ka and at the same time, sinusulat mo. Lahat po na napapakinggan natin, 10% lang po ang mananatili sa isip natin. 10% lang. Kahit magaling ka mag-memorize na katulad ni Pacquiao. Hindi life verse, life chapter. Amen. Imagine niyo po, during the Bible Day celebration, sinaysay niya mula verse 1 hanggang verse 37, Mark chapter 13. In English, King James Version. Wow. Kabisado po niya. Ayan si Bishop. Gusto niyo po pang tumanda na ang memory niyo ay intact? Amen. Gusto niyo po tumanda na ang memory niyo intact? Amen. Walang gap moment, walang dead air. Walang memory gap. Alam niyo po sikreto? Ano? Memorize the scripture. Amen. Di ba Joshua 1:8, ano sabi doon? If you meditate the word of God day and night, and you will follow what God had commanded. Ano yung pangako? 3 eh. Magiging Diba? masagana, matagumpay. Ano yun? Magiging Masagana. masagana ka, Matagumpay. magiging matagumpay ka,
mahaba ang buhay mo sa daigdig na to. Alam niyo po, pangarap ko, 120 years po, 120 years, kung di pa darating si Lord, nagbabasketball pa ako, tumatumbling pa ako. Sana all. Walang siraan nung nag-trip. Ikaw naman yun natin. Trip ko yun! Pangarap ko yun! 120 years na, nagbabasketball pa ako, tumatumbling pa ako. Ngayon ko lang po i-confess. Nagkasakit po ako. During 1 month na very busy. From my commitment sa abroad, pati po dito. Kasalanan talaga ito ni Hannah sa kanyang urgent. Nung kausapin ko sila at mag-agree ako na akong magkakasal sa kanila, dumami yung invitation ko. Yun. Ang dami nagpakasal sa akin noong December. Hanggang nung Miyerkules, may kinasal pa po ako. Ang dami, pati invitation ko. Ang dami po. In and out of our country. Meron po akong prinsipyong ituturo. Number 1, when you stop learning, you stop growing. And when you stop growing, You start dying. you start dying. Sino pong gusto maagang mamatay? Ayoko. Humahanga po ako sa ating Bishop June. Bakit po? May challenge na po yung physical niya, pero tuloy-tuloy pa rin Amen. Hallelujah. ang pag-aaral at pagtuturo niya. Alam niyo po, nakakatuwa, diba? Faith cometh by what? Hearing. Hindi lang faith cometh by hearing eh. Ang sabi ng Bible, Romans 10:17, faith cometh by hearing and hearing. Bakit dalawang beses inulit? Hindi lang once. Pakikinig at pakikinig. Kasi kailangan dalawang tenga nakikinig. Amen. Bungol. Eh yung isa nakikinig sa preacher, yung isa nakikinig sa chismis ng katabi. Eh, di ba? Round table tayo. Walang ano eh, walang pagkakataon na hindi bubulong yung kasama mo. Sige, sabihin mo sa katabi mo. Nakailang bulong ka na. Nakailang. Di ba ang dami na? Wala pa akong kahapon, ang dami na eh. Kaya nga maliwanag ang Bible, faith cometh by hearing and hearing by the Word of God. Maliwanag din po yan sa Romans, di ba? Kailangan nakikinig tayo, lalo na po doon sa magaganda ang mga paa. Sino raw po yung magaganda ang mga paa? Yung mga nagdadala ng mabuting balita. Pagandahan nga ng paa dyan. Wala eh. Sablay. Dahil kung walang mga ngaral, Walang makikinig. walang mapapakinggan. Kung walang mapapakinggan, walang mananampalataya. Amen. Kung walang mananampalataya, walang maliligtas. Kaya sabihin mo sa katabi mo, dapat alam natin yun. Dapat na. Ang topic ko po ay the power of one. Napagaw. Magkakaugnay po kami nila Pastora Senen at ninong Bishop Rene. Ilang puntos pong iniwan ni Bishop Rene? Dalawa. 2. Very good. Ilang puntos iniwan sa atin ni Pastora Senen? 4. Doon po ako sa gitna. 3. 3 puntos ang iiwan ko sa inyo ngayong hapong ito. Na aking The power of one. Open our Bible in our text. Saan po? Pinakamahaba. John chapter 17 verse 11. John chapter 11 verse at John chapter 17 verse 11. Ano sabi diyan? Sabay-sabay natin basahin. And I'm no longer in the world, but they are in the world. And I am coming to you, Holy Father, keep them in your name, which you have given me, that they may be one, as we are one. Ano ang pinakamahabang chapter at verses sa Bible? Siyempre, alam natin yun. Psalm 100, 19. Psalm 119. No?
Kasi lahat ng Hebrew alphabet andon. From Aleph to last Hebrew alphabet. Pansinin niyo po yung mga title. Sa Psalm chapter 199, makita mo sa taas, Aleph. Pagkatapos, susunod, iba't ibang Hebrew name po yun. Alphabet po ang tinutukoy doon. 17 Hebrew alphabet. Makikita niyo po doon. So, pinakamahaba siya. Anong pinakamahabang prayer sa Bible? Pinakamahabang prayer sa Bible. Siyempre, prayer ni King Solomon. Oh. Bakit po? 2 Chronicles chapter 7. Buong chapter yun, prayer ni King Solomon when he dedicated the temple to the Lord. Pinakamahabang prayer sa New Testament. Prayer ni Jesus, yun yung context natin. John chapter 17 is the prayer of Jesus. At ano ang patungkol sa kanyang panalangin? Idinadalangin niya sa Ama na ang kanyang iglesia, ang lahat ng mananampalataya sa panahon niya, sa panahon na darating at sa panahon pang darating ay magka-isa. Amen. Kaya po yung topic natin, the power of one. Sino yung bishop rin po, binanggit na yung shepherd staff. Nung umatin po ako ng word map, personal ako nakatanggap ng shepherd staff. Kaya lang, year 2000, nasunog yung bahay namin sa Malabon, nasunog ang aking shepherd staff. Salamat, may nagpalit ng bago. Wow. Gano'n po ba kapangyarihan ang one? The power of one. Gano'n po yung kamakapangyarihan. At para maunawaan natin yan, we need to dig deeper. Okay, tingnan natin, ano ibig sabihin ng one? Reflection po yung ating context sa prayer ni Jesus about the Trinity. Jesus prayed for His followers to be united. So anong prayer sa John chapter 17? He wanted the church and all the believers around the world to be One. united. To be one. That they may be one, even as we are one. Ano panalangin ni Jesus? Gusto niya lahat ng mananampalataya sa panahon ni Jesucristo hanggang sa panahon natin, anong prayer ni Jesus? Pagkaisa. The most powerful prayer and still to be seen. Hanggang ngayon, ang sekreto ng pagbabalik ni Kristo, pag napulpil na natin yan. Bakit po hindi pa bumabalik si Lord? Hindi pa napupulpil eh. Salitang one pa lang po, ang dami ng dibisyon. Naniniwala tayo ng isang Diyos. Amen. Kaya sabi po ng oneness sa Pentecostal, yung Ama, yung Anak, yung Holy Spirit, isa lang yun. Si Jesus lang din yun. Sinabuhay sa panahon ni Medina. Tatlong churches natin nakuha ni Medina. Tondo, doon po sa Erod, at saka yung sa Masbate, na na-plant natin. Tatlo. Bakit po? Si Medina ang paniniwala na Arminianism. Ano ibig sabihin na Arminianism? We are in the kingdom of Jesus Christ. Kaya sa kanya po, Jesus only. Kasalanan ang manalangin sa Ama. Although he believes in the Trinity, but he believes that Jesus is the one who is reigning around the world. Nasa millennial na tayo. Amen. Ay nagulang pa sila sa doktrina natin about Trinity. Tatlo, Ama, Anak, Spirit. at Holy Spirit. Tatlo ang Diyos nyo. Tanong mo sa katabi mo, tatlo ba ang Diyos mo? No, only one. Salitang one pa lang mo, ang dami ng division. Bakit? Hindi naiintindihan yung one eh. Mas magdidig pa tayo ng deeper. Okay, magkaroon tayo dyan ng konting malaliman. Oh, yan. Hukayin natin yan, as pag hinukay natin, may aangat na sustansya. It's about humility and love. Achieving unity requires humility. Counting others as more significant than oneself. Bakit hanggang ngayon di magkaisa ang iglesia?
Kasi bawat isa gusto maging bida. Amen. Diba? Sino lang ang sumasama po sa mga malawakang pagtitipon? Yung mga maliliit na church. Yung mega church, sasama? Hindi. Gusto nila sila bida. Yung maliliit na ating pagtitipon, makakasama natin ng mga taga-JLL? Hindi. Dapat sila. Dapat una. Yan ang malaking problema natin. Anong problema natin? Ba't di nagkakaisa? Unity and love. And bearing one another in love. Strength in community. It was God's design. Humukay pa tayo ng malalalim. Yun o. Pangalawa po. Powerful witness. Teka. Anong pangatlo na yan ah? Pangalawa pa lang yan? Pangatlo na? Ano yung una? Ayun, una nga pala yun. Reflection of the Trinity. Ito yung pangatlo. Powerful witness. When believers are united, it makes God's love unmistakable. Pag nagkakaisa daw po ang mga mananampalataya, ano mangyayari? Yung pag-ibig ng Diyos, hindi mapagkakaila sa mundong ito. Yes. Di ba? Bakit daw po? Serving as powerful evangelistic tool and a sign of salvation. Bakit po ang bilis ng church growth in the book of Acts? Yung tatlong niyang kitang-kita, yung tatlong sustansya, humility and love, pagkatapos yung reflection ng Trinity, at pagkatapos yung powerful witness, kitang-kita mo. Acts 2:43-47, huwag niyo lang basahin, assignment na lang po. Anong sinasabi doon? Nagkaroon daw po sila ng pitagan sa mga apostol at sinunod nila yung mga turo ng mga apostol. Nagkaisa sila sa puso, isip at damdamin. So ano nangyari? Lahat po ng kanilang ari-arian, pagkain, para po sa lahat. Diba? Lahat para sa lahat. At ipinapamahagi ng mga apostol para daw po kanino? Ayon sa papangailangan ng bawat isa. There was unity in heart, in mind, and even in action. Acts chapter 4:32, at doon sa verse 37 para muna ng Acts chapter 2, sabi po doon, at dinadagdag ng Panginoon ang naliligtas araw-araw. Kaya nga pati Pariseo, pati mga priest, sumusunod sa mga apostle during that time. Nakita nila yun eh. As a powerful witness. Bakit? Meron pong, anong tawag doon? Meron pong unity at kitang-kita nila ang pag-ibig sa isa't isa. Meron po bang natira sa pananghalian? Wala. Walang natira. Tama ba? Naubos ba lahat? Meron pa. Ilan peraso? Pipino na lang natira. Pino na eh. Alam niyo po, nung ako'y nasa Espanya lang sa loob ng maraming taon, nagulat ako. Aba, ang dami rin pala mga Sharonites sa Espanya. Hindi pa tapos kumain, lahat ng mga Pilipino nakakuha na lang ng plastic. Marami pang kumakain ha, isa-isa nang pupunta sa mesa, nagsha-Sharonites na. Balutin mo ako. At ito ang masakit sa katotohanan. Kung sino yung walang ambag, siyang maraming uwi sa bag. Ganda ng report ni Pastor, Pastor George. Mamaya makinig kayo sa report niya. Hindi ko uunahan si Pastor George. Siyang bida dapat po. Makinig kayo sa report ni Pastor George. Okay, alam niyo po ba, may bagong batas na po, nasa second reading na. Anti-Sharon Bill. Patay! Ang author po, Kiko Pangilinan. Asawa! Yari! Second reading na po yun. Totoo yun. Totoo yun. Seryoso po ako. Seryoso ako, tinan nyo ha. Si Mang Ayan, Bishop. Okay po, lagyan mo natin ng konti. Okay. Shhh. In essence. In essence po, Standing as one. ano raw ang essence? Standing as one is about intentionally working through differences and challenge to present a unified front for the sake of the gospel and for God's glory. In essence,
Saan yung ba narinig yung tanong na yan? Di ba pang Miss Universe yan? Amen. What is the essence of a woman? Di ba? Kaya pang Miss Universe po tayo. Wow. Pang international. Okay po, laliman pa natin ng konti. Meron 7 malagang bagay tayo maobserbahan. Ayan na. Let's go deeper. What do you mean by standing as one church? Means. Parang na-doble yan. Okay. Standing as one church means embodying unity despite diversity. Naalala niyo yung sabi po ng ating mahal na pastora si Nen? Pag unity, hindi ibig sabihin sameness. Kasi you cannot be the same. We cannot be the same. Pagkakatulad. We are unique individual. Amen. Diba? Tambart. Kahit operahin mo yan, hindi yan mababago. Tambart mo pa rin. Iris. Kahit anong baguhin mo yung mata, iris mo pa rin yan. Unique ka. Diba? Even identical twins, they are not identical. Tama ba? Amen. Kaya hindi sameness ang ibig sabihin ng unity. May isang pong church nagkagulo. Pinag-usapan anong kulay ng kortina. Sabi ng matatanda, red. Sabi ng mga bata, hindi, dapat sky blue. Nag-away. Yung youth at matatanda na-divide yung church. Hallelujah. Ay, mas matindi po isang church. Ang daming kulay pilihan. Alam niyo po, buti na lang may matalinong pastor na dumating. Ganito lang gawin natin. Gawin natin LGBT ang kulay. Ano tayo? Ano ibig sabihin ko ron? Rainbow, lahat ng kulay gamitin natin Walang away. para walang away. Di ba? Unity is not about sameness. Okay. Ano sabi dyan? It signifies your faith, dapat parehas ang pananampalataya, purpose, layunin, and mutual. Dapat nagkakaunawaan. Di ba? Sacrificial love among believers, working together as one body. 1 Corinthians 12:27, assignment yun po, basahin niya. To fulfill God's mission. Diyan ibinigay ng Lord na bawat isa sa ating binigyan ng iba't ibang kaloob. For what purpose? To fulfill God's mission. Okay, next po. Unity in diversity. Ano ibig sabihin ng unity and diversity? Like a human body, the church has many members with different function, but one united as one under Christ. Diba? Sa katawan ni Kristo may kamay, may paa, pero May bibig. may bibig, at mayroon pa, may ulo, at kung anong pang bahagi. Naalala niyo po ba yung kwento ko sa inyo noon? Nagpaligsahan yung iba't ibang bahagi ng katawan. Amen. Ayaw patalo ni bibig, ayaw patalo ni utak, ayaw magpatalo ni mukha, ayaw magpatalo ni kamay, ayaw magpatalo ni paa. Nagsalita si labasan ng dumi. Pwede po magsalita, huwag ka na magsalita, babaho ka. Eh dahil nagtampo, ay talaga na nahimik siya. Lumipas sa isang araw, walang pwede maglabas. Lumipas sa 2 araw, walang naglalabas. 3, 4, 5, 1 linggo, 2 linggo, hindi naglalabas. Sila basa ng dumi. Nanginginig na yung mata. Nanginginig na yung bibig, nanginginig na yung kamay, nanginginig na lahat. Pagkatapos sabay-sabay nagsalita yung katawan, nag-juit. Pagbigyan niya na. D-U-W-I-T. Please, maglabas ka na. Ano sabi nung labasan ng dumi? Kilalanin niyo muna ako. Ano nangyari po? Naglabas. Naging diretso ang katawan. Minsan, yung may malagang bahagi, hindi natin napapansin. We need to acknowledge one another. Bakit po? Unity in diversity. Alam niyo po sa Manila, nung dalhin ako doon, talagang ayaw ko eh. Kasalanan yung pastora ko rin sa kanyang pastora Leia. Pinilit talaga nila ako, doon ka na, kasi wala na. Wala na kami mga pipilian. Alam niyo po, intimidated ako.
professional, matatalino, ang gagaling. Imagine niyo po, elders natin, PUP, Dean ng PUP of College Education, asawa ni Pastor Enrico Dizon. Yun. Ilang professor po ang naandoon. Professor ng GRU, professor ng PUP. Mga businesswoman, ang gagaling, ang uhusay, nakaka-intimidate. Mga negosyante, mayayaman. Nakaka-intimidate po, di ba? Pero ganun talaga sa katawan ni Kristo eh. Iba-ibang kaloob. We need to accept that there must be unity in diversity. Pangalawa po, theological unity. It is based on... It is based on shared singular faith, one Lord, one faith, one baptism. Di ba sa baptism pala, nagkakatalo na eh. Diba? Bakit po? Ano ba dapat bautismo? Lubog? Bisik? Holy Ghost. Alam niyo sa atin po, iisa lang ang baptist. Alam ko sino? Bishop Andy. Asa si Bishop Andy? Bakit? Siya lang ang mag-baptismal pool sa church. Lahat tayo wala, di ba? O, siya lang ang baptist. Ready na agad pag may tumanggap sa Panginoon, lubog! Di ba naalala niyo po si Philip the Evangelist? Ni Rapture, pagdating ng Rapture, hinahabol niya yung kalesa nung treasurer ng mayamang Eunuko, di ba? Pagkatapos habang nagsishare ng gospel, itong matindi. Habang nagsishare ng gospel, nakahabol yung karwahe. Alam mo ba, mahal ka ni Lord? Tanggapin mo na si Lord bilang Panginoon tagapagligtas. Naiintindihan mo ba yung binabasa mo? Hindi ko naiintindihan. Paano ko maintindihan? Walang papaliwanag. Sabi ni Philip the Evangelist, pasakay mo muna ako. Walang pinapagpaliwanag. Pasakay, hinto ka ba yun? Hinto. Pinahinto yung karbahe. Nag-usap. Pagkatapos na ulawaan, sabi niya, may tubig. Bautismo ako. Shhh! Sabay rapture ulit. Rapture na naman siya. Napunta na naman sa... Alam mo talaga si Stephen, napakapalpal. Bakit? Siya lang kaisa-isang na-rapture sa New Testament. Pero ang kagandahan niya, hindi diretso ng langit. Lipat-lipat. Malipat-lipat na ng lugar. Sabi ko, Lord, gusto ko makuha yung spirit na yun. Para hindi na ako nagbabayad sa passport. Para hindi na ako nagbabayad sa palamasahe sa aeroplano. Lord, may invitasyon po ako sa Vietnam ngayong April. Rapture mo na ako putang Vietnam. Shhh! Di ba ang ganda nun? Amen. Di ba ang ganda nun? Pinatunayan lang ng Lord na totoo yung rapture. Kasi nangyayari kay Philip eh. Kasi anong nangyayari po? Theological unity. No? One Lord, one faith, one baptism. At kung ba tayo nagkakaisa ng bautismo yung lubog? Amen. Diba? Okay, next po. Mutual responsibility. Believers belong to each other, necessitating love, support, care for one another. Yung unity po, may mutual responsibility. Diba? For so many years, kain tayo ng kain dito. Pero, ngayon po, may presyo. Subukan niyo kumain sa hotel na huwag kayong magbayad. Kulong. Pagkatapos sa 800, isa nagre-reklamo pa tayo. Sabi mo sa katabi mo, salamat, di ka nagreklamo. Salamat. Amen? Bakit po? Kasi dapat may mutual responsibility. Yung Acts chapter 2, lahat nakakain. Bakit? Kasi lahat nagambag eh. Amen. Diba? Lahat nag-ambag. Next po, shared purpose. Hindi lang may mutual responsibility, dapat yung layunin, alam na alam. Sino na po ang alam yung ating vision statement at mission statement? May kumukontra po ba sa ating mission statement? Mission. Vision statement, may kumontra ba? Wala. Dapat mag-share po tayo anong purpose. The church acts as a united lighthouse working together to spread the gospel, serve the community, and glorify God. Amen. Diba? Ilang beses inulit po yan ni Pastora Senen kanina kung nakikinig kayo. Next po, connection to Trinity. The unity of the church reflects the unity of the Father, Son, and Holy Spirit. And then, shared authority. It means accepting Jesus Christ
as the head of the church. Amen. Sino nakakaalam ng salitang one in Hebrew? What is the Hebrew word for one? Bakit nagdi-divide po lagi ang church? Kasi hindi naunawaan ng Hebrew. Ang Hebrew word ng one ay echad. Ibig sabihin, unity, it connotes plurality, pero nagkakaisa. Literally, Trinity means three in unity. Tatlong nagkakaisa. The Father is not the Son. The Son is not the Father, nor Father or Son is not the Holy Spirit. Kaya nga triangle magkakaiba. Diba? Si Jesus babalik. No. Eh bakit kinakausap niya yung Ama kung yung Ama Siya. at si Jesus, siya ay siya? Ibig sabihin may ibang persona siyang kinakausap. But they are one. Ibig sabihin, nagkakaisa, united, Trinity. And even the Holy Spirit, di ba? Nung bautismohan si Kristo, bumaba ang Holy Spirit mula saan? Anong Mula sa langit kalapate? eh. Anong pagbaba? Kalapate. Tama ba? Kalapate. Nanaan sa kanya. And He started the ministry. Babala. Wag na wag kang mag-start ng ministry kung wala sa iyong power ng Holy Spirit. Bakit to? Matatalo ka lang. Mawawala lang yung joy mo. Mapapagod ka lang. Pero kapag nasa iyo ang Holy Spirit, ano pa ang mangyari? Power, di ba? It is not by might nor by power, but my Spirit saith the Lord. Zechariah chapter 14, verse 6. Okay, tatlong bagay po ang iiwan ko sa inyo. Number 1, sabay-sabay. Oblige yourself to live in humility and love. Sabi sa katabi mo, obligado ka. Obligado ka na ano? Na mabuhay ng may pagpapakumbaba at pag-ibig. Bakit po hindi pa united ang church? Hindi pa nila inuobliga ang sarili nila yan. Diba? Lahat pa ho ng mga organizational leader, pataasan. Ba't ako susunod? PCEC to. Ba't ako susunod? Pentecostal ako. Ba't ako susunod? Baptist ako. Methodist ako. Hanggat hindi pa po nagkakaroon ng humility at love, hindi pa babalik si Kristo. Pero kapag yan ay ginawa na natin, anong mangyayari? Oblige yourself. Merong principle. Eternal principle. Sabay-sabay po. United as one, divided as divided, we fall. Diba? Kapag nagkakaisa, anong mangyayari? Kapag tayo po ay nagkakaisa, malakas tayo. Amen. Diba? Pero, kapag na-divide, babagsak tayo. Kaya nga po na nagpapalaya si Kristo ng masamang espiritu, sabi ng mga pasero, nagpapalaya sa kapangyarihan ng Beelzebub. Ano sabi ni Jesus? Kung si Jesus ay nagpapalaya sa kapangyarihan ni Satanas, ano mangyayari daw po sa karya ni Satanas? Ang karya ng Satanas. Mabawasak. Mabawasak daw po. So, sinalansang niya o sinalangsang niya yung paniniwala ng mga Pariseo that He is working the power of the bad spirit. Kaya pagkatapos to, sinundan po niya ang sino bang namumusong sa Espiritu Santo ay walang kapatawaran. Ito'y kalapastangang walang katulad. Ang sino magkasala sa Ama, patatawarin. Ang sino magkasala sa Anak, patatawarin. Pero magkasala sa Espiritu Santo, kailanman ay hindi patatawarin. Kaya mabigat, di ba? Do not grieve the Spirit, do not quench the Spirit, do not, ano pa? Do not blaspheme the Holy Spirit, yung pinakamatindi. Next po, na sabay-sabay? Napagandang prinsipyo yan. If you don't stand for something, you will fall. Anything. Minsan, pinarusahan po ni Maricel Laksa yung anak niya. Alam niyo naman po si Maricel Laksa, di ba? Amen. Christian. Ang parusa niya, face the wall.
Sabi nung anak niya, buso niya anak, Ma'am, can I talk? Can I say something? No! You need to face the wall. Tapos gawin yung bata. Yung bata. Di sumusunod. Ma'am, can I say something? So medyo na-convict si Marcel. Okay, can speak up. But after you say something, face the wall. Nagsalita ang bata. Kaya sabi niya, Ma'am, the Bible says that don't do unto others what you don't want to do unto you. Ang talino ng bata, di ba? Amen. Eh kung ikaw ang nanay o tatay, anong sasagot mo? Mas matalino yung nanay. The Bible says in Ephesians chapter 6, verse 1, Children, obey and honor your parents and the Lord. Face the wall! Sabi ng bata, Yes, Ma'am. O yung authority lalo. O dapat may authority, di ba? Face the wall talaga siya. At alam niyo po ba, yung anak ni Pangilinan at ni Marcel Laksa, talagang ginagamit ng Panginoon. Mighty. Bakit po? If you don't stand for something, you will fall anything. Yung bata po, pinapaluhod ng nanay. Ay, pinapaupo ng nanay. Sit down! No, Ma'am, I don't want to sit down. I said, sit down! No, Ma'am, I don't want to sit down. Kinuha ng nanay yung balikat ng anak. Binitbit. At tapos dinala sa bangko. I said, sit down! Ay, syempre, malakas yung nanay. Napaupo yung bata. Sabi, Ma'am, even I sit down, my heart is still crying and shouting, I want sit down. Ano ibig sabihin? Yung bata may prinsipyo. Bakit po? If you don't stand for something, you will fall. Or anything. Next point po. A man who stand for nothing will fall for everything. Naniniwala ba kayo dyan? Amen. Next po. Christ's love creates unity in the midst of diversity. Kaya napakalaga po. Do you want to be united as one? Ano yung unang punto? Obliged to live in humility and love. Ano sigaw ni Paul sa Ephesians 2:1? Ano sigaw ni Kristo? Ni Paul sa Ephesians 2:1? Ano daw ang dapat laman ng isip natin? Ephesians 2:1. Ano sabi po? Have the mind of Christ. Ano yung mind ni Christ? Na siya, bagamat Diyos, hindi niya pinantay ang kanyang sarili sa Diyos, pagkos, Hinabad niya. hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos na buhay bilang isang tao, bilang isang ilipin, at naging masunurin hanggang sa cross. Meron po bang pagmamalaki kay Kristo? Wala. Wala eh. Humility. Diba? If you want to be united, una, oblige yourself to live in humility and love. Next po. Sabay-sabay. Never forget the power and strength of community. Ano po yung kinatakutan ng Diyos sa tao? Pagalingan. Anong kinatakutan ng Diyos sa tao? Alam niyo po, nung nando kami, Bible Celebration Day, nagpa-premyo si Pacquiao. Ang unang pastor na tatakbo sa harapan na 20, bibigyan ng premyo, 25,000. Eh, nasa gitna kami ni Pastora, ni Pastora Jasmine. Di kami makatakbo. Sabi sa akin ni Pastora Jasmine, takbo ka na, Bishop, takbo na. Dito takbo. Pagdating ko sa harapan, kita ko, ang dami na. Eh kasi puro harap, ang haba-haba ng harap, puro pastor. Eh lagpas 20 yung harapan na Basilya. Sabi nung namamahala doon, huwag na po kayong umakyat. Sobra-sobra na sa 20. Di bumalik ako. Alam niyo po nang binilang, yung pastor na sa state, 46. Eh 25,000. I miss you. Pag 1,000, sasama yung loob ng iba, hindi aabot, 25 lang. Ang ginawa ni Pacquiao, hati natin sa group. Dalawang group. So, 46 divided by 2, 23. very good. Ilan? 23. 23.
Importante pa rin. Okay, yung makakasagot ng tanong ko, dalawang grupo, ibang tanong dito, ibang tanong dito, paghatihan nyo ang 25,000. Unang group, ang tanong, who is the grandfather of King David? Solomon. Ala, sumagot, mga senior pastor, kinunan sila ng ID. Senior pastor ba kayo? Pang senior pastor lang to. Lahat nagpakita ng ID, senior pastor nga. Sumagot yung isa, Obed-Nego. Father ni, great-grandfather ni David, si Obed-Nego. Ano nangyari yun? Sabi yun. May sumigaw pa, Belshazzar. Ano natin lolo ni King David si Belshazzar? Kaya paano na? Alam niyo na ilang nanalo? 6. 25,000 na premyo, pinagatian ng 6. Anong correct? Who is the great, who is the grandfather of King David? Solomon. Si Boaz po, hindi siya grandfather, great-grandfather. Amen. Tatay ng lolo niya, si Boaz. Si Boaz po, asawa ni Ruth. Nagkaanak si Boaz na ang pangalan ay si letter O. Sino doon? Obed. Si Obed nagkaanak, ang pangalan Jesse. Si Jesse nagkaanak ng bunso, si David. So sino ang grandfather ni David? Si Obed, hindi si Obed-Nego. Sino ang pastor Obed-Nego? Etong pangalawang tanong, dito kayo matatawa. Senior pastor ba kayo? Pinagatian ng 25,000, ayaw naghati. Yung laki po doon, di ba? Oo. Natira yung 23, ang tanong eto. Boundary. Ito napaganda ang tanong. Anong pangalan ang binigay kay Daniel nang sila ay dinala sa Babylonia? Senior pastor, sumagot yung isa, Shadrach. Shadrach si Daniel? Ang alam kong tinapon sa apoy, si Shadrach, si Meshach, si Abednego. May sumagot, senior pastor, si Meshach. Narinig kasi, Shadrach. Baka si Meshach. May sumagot pa, si Abednego. Alam niyo kung tumama, 4 lang. Nagati sa 35,000. Now, tatanungin ko kayo. Anong pangalan ang binigay kay Daniel na siya ay mapunta sa Babylonia? Binanggit ko na kanina, di ba? Belshazzar. Belshazzar. Imagine niyo po, mga senior pastor, sumagot nun. Ang pinakamahirap doon kung may sumagot pa ng Baltasar. Sinong lolo ni David? Si Gaspar. Si Gaspar, si Melchor, At si Baltasar. at si Baltasar. Ba't ba tayo napunta doon? Never forget the power and strength of community. Okay, next po. Leadership gifts. Ilan po? Ilan? 5. Ano? Okay, daliri ko po. Sundan nyo. Teacher. Apostle. Kasi foundational, di ba? Apostle. Hindi, ito muna po. Pastor. Turo na turo. Sino may magturo? Teacher. Turo. Ikaw may kasalanan. Sino may ganung power? Prophet. Okay, pinakamahaba na daliri. Teacher. Evangelist, ang layo na nararating. Pagkatapos sa palisisingan, Teacher. pastor. At yung panglinis, Teacher. teacher. So 5. Di ba 5? Leadership gift. Alisin mo po ito. May magagawa yung 4? Wala. Ang hirap, di ba? Ang hirap. Wala kami baso ganyan. Diba? Humawa ka ng baso na 4 lang ang daliri mo. Sige, hawakan mo yung baso na 4 lang ang daliri mo. Subukan nyo. Huwag nyo gagamitin yung yung tap nyo, ha? Madadampot nyo yung baso? Hindi. Hirap. Ang hirap, di ba? Kailangan. Ay, yung kakilala ko po, walang kadali-daliri. Tapos putol pa yung kamay niya, pero nadadampot niya, dalawa, iniipit. Umiinom. Okay, what does that mean? Kailangan yung gifts na yan, meron sa church. Amen. Alisin mo yan, Paralyzed. paralyze ang church. Dapat na andyan yung 5 yan. Subukan niyo po sumuntok na kulang ang daliri. Sumampal na kulang ang daliri. Yeah. May power. Pero gusto niyo matulog si Satanas? Paano niyo patutuloy si Satanas?
kailangan buo. Ah. Buo yung kamao mo pag sinuntok mo ano mangyari kay Satanas. Tulog. Tulog. Dapat nasa atin yan. Ilan po ang gifts of the Holy Spirit? 9. Siyam. Di ba? Pero, galing po yan sa isang spirito. Bakit po? Ang punto po, lahat ng yan binigay ng Diyos para magkaroon ng power at strength ang iglesia. Amen. Next point po. Sabay-sabay po tayo. Paul urged the church be united, that there will no division among you. Bakit? Palakasan eh. Sabi po ni Paul, may division pa kayo, makaroon pa kayo. Bakit? May nagsabi ako kay Apostol, ako kay Pedro, ako kay Paul, may nagsasabi pang ako kay Kristo. Diba? Dinisguise tayo sa ating reporting, na gamitin yung salitang akin, kami, amin. Bakit tayo dinisguise na gamitin yung sa reporting? Bakit? We are one. Dapat kung ano nangyayari sa tagkawayan, dama natin. Sakit ng kaligtingan, dama ng buong Katawan. katawan. Kaya sabi ni Paul, I encourage you that there will be no divisions among you. 1 Corinthians 1:10. Next point po. Number 3. Experience the miracle. Number 3, sabay-sabay. Experience the miracles of being a powerful witness. Kapag may unity and love, may power and strength, anong magiging kalalabasan? Aba, you will become a powerful witness. Amen. Di ba? May humility, love, tapos may power and strength pa. Aba, miracles na ho. Powerful witness. Bakit binanggit ko po, o bakit binanggit ko kanina yung shepherd's staff? Papakita ko po yung power ng one. Halimbawa po, una si Bishop lang po dito, si Bishop Jude. Nag-produce siya ng isang disciple. Sa loob ng isang taon, each one produce one ho. Yun lang. Sa loob ng isang taon, ilan na po si Bishop Jude? Each one win one. Or each one disciple one. Ilan na po si Bishop Jude sa loob ng isang taon? Isa lang mo ang dadalhin niya sa loob ng isang taon. Ilan na siya? Magiging 2 na siya. Tapos ganun din yung gagawin. Each one bring one. Another year, magdadala naman si Bishop. Pagkatapos, halimbawa, naging bunga si Pastora Senen. Magdadala rin si Pastora Senen. Sa loob ng another year, ilan na po sila? 4 na. Tama ba? Amen. And 10 years, ilan na po yung each one bring one? Ilan na po in 10 years? 20. 40? No. 1,024. 1,024 na. Each one bring one lang ha. Each one bring one disciple lang ha. And 10 years time, you will become 1,024. And 20 years, yung each one bring one, ilan na po? 2000. And 20 years, 1,048,600 o 576. And 10 years, 20 years. Ilang taon na ang PCMI? More than 40. Okay, 20 years lang yon. And 30 years, ilan na po yung each one bring one? And 30 years, 1,741,824. Ang binigay po ng word map hanggang 33 years lang. And 33 years, each one, win one. Alam nyo ba, and 31 years, 8,599,000,000 o 589,934,592. Tanong, ilan na po ang population natin ngayon? Ilan? 10 billion. Kung noon pa ho tayo, nag-start, each one bring one. No? At may pondo, no? Kaya na natin abutin yung 10 billion. And siguro 35 years. That's the power of one. That's the power of one. Experience the miracle of being powerful witness. What unites us, or what unite us together as one? Ano po
ang nagpapasama-sama sa atin bilang isa. When we worship together, walls fall quietly. Kailan po binigay ni Jesus yung Great Commission na Matthew 28, 19 and 20? The year of Pentecost. Kailan binigay ni Jesus? The year of Pentecost. Kailan? Do you know your Bible? Anong background? The year of Pentecost. Kailan? May ginawa sila eh. Isang silid. Pinapunta sila ni Lord sa Galilea, di ba? Ang mountain. Silid. Excuse me. Buong panahon. Sabi po ng Matthew 28, verse 15, we gather together and worship the Lord Jesus Christ. Nagsimula po yung Great Commission when they worship the Lord. Matthew 28, verse 15 to 16 na ata yan. Pinapunta sila sa Galilea, pagkatapos nag-worship sila. At sabi ng Bible, although some doubted, they worship the Lord Jesus. At pagkatapos po, binigay na sa kanyang kapangyarihan ng langit at lupa, and now He commanded them, go and preach the gospel to all nations of the world and make them my disciples. Next po, When we worship together. spiritual war is real. Totoo po ba ang digmaan? Punta po tayo kay Pastor George. Makita mo totoo talaga ang mga demonyo. Evil is all around us. Ikot po kayo. Sige. Evil is all around us. Tingin po kayo sa paligid. Meron kayo nakikita? Meron kayo nakikita? It is looking to deceive and devour. Yung demonyong niya, mandidisib yan at mananalakay. It hides and disguises itself in many forms, even a false light. We will know them by their fruits. Therefore, put on the full armor of God, so you can stand against schemes of the devil. Ephesians 6, verse 1. Baluti. Dapat lahat talaga may baluti. Kasi ang demonyo totoo po. Next point po. For the Lord your God is one, who goes with you to fight for you against your enemies, to give you victory. Deuteronomy chapter 20, verse 4. Bago ko po tapusin, do you still remember what happened to Exodus chapter 17? Nung si Moses po, ay inutusan niya si Joshua na labanan ang mga kaaway. Anong ginawa ni Moses? Itaas niya ang kanyang tungkod. Tungkod. Diba, tinaas niya yung tungkod niya. At habang nakataas niya, nakikita niya si Joshua nakikipaglaban dito. Talo. Kailangan, sa dami po ng kawan, kailangan buong isang buong maghapon, dapat matalo nila yung kalaban. Magdadapit hapon na. Siyempre, ilang oras na nakaganon si Moses. Ano mangyayari kay Moses? Mangawit, bababa niya. Pag nababa, sila Moses yung si Joshua yung nag-aatake. Pagkatapos, dahil sa pagod ni Moses, ano nangyari? Yung mga tumba, bumangon. Inaatake naman sila Joshua. Tapos na makita ni Moses, anong ginawa ni Moses? Tinaas niya uli. Ano nangyari po? Inaatake sila, lumakas na naman sila Joshua. Sila naman maatake. Bagsak na naman yung mga kaaway. And then what happened? Palapit na ng papalapit yung dapit hapon. Delikado pag umabot ang gabi. Bakit po? Hindi nila kabisado yung terrain. Hindi nila kabisado yung bundok, yung mga bangin. Kaya dapat matalo ang war sa loob ng maghapon. Anong ginawa ni Hur at ni Aaron? Ginawa ng kamay ni Anong ginawa ni Hur at ni Aaron? Moses, pagod na pagod kami. Katitingin sa'yo. Pwede ba umupo ka dito sa bato? Pag upo sa bato, anong ginawa ng dalawa? Nag-isang kamay. Tinaas. Thanks God, bago po lumubog ang araw sa silangan. Ano nangyari sa lahat? Talo na po nila Joshua. That is the power of unity. Amen. Hindi lang si Joshua nakikipaglaban. Si Moses, si Aaron, at si Hur ay nakikisa. Bakit po?
For the Lord your God is the one who goes with you to fight for you against your enemies and to give you victory. Next point po. Ano po yung summary natin? One. One. Oblige. Una, Oblige. oblige yourself to live in humility and love. Pangalawa, never forget the power and strength of community. Pangatlo, experience the miracle of being a powerful witness. Bago tayo sa conclusion, may tanong muna. Please. Ito lang. What if you disagree? Give this. Paano kung hindi kayo nagkakasundo? Katulad nga, iba-ibang kulay yung gusto. Karamihan ngayon, ang gustong palabas, yung kantadia. Ay yung mga kabataan gusto nila, si Alex, si Yana. What if you disagree? Keep these 3 guidelines in mind on how to deal with division in church. Sino po may problema sa church natin about division? 3 bagay. Una, sabay-sabay, Don't moralize. don't moralize every issue. May nagsubog po sa akin, pastora, hindi ko babanggitin. Sabi niya, hindi. Tapos sabi ko, no content. Kami mga nagkakaedad, mas importante ang peace of mind kaysa makipagdebate. May mga tao, gusto laging debate. Gusto laging panalo yung kanilang sinusulong. What if nanalo ka nga? And dahil naman nagalit sa'yo, nagalit sa church. What is important? To win an argument or to stay in a relationship? Relationship is better than winning the argument. Tama po ba? Amen. So don't moralize every issue. Dati po, lagi nila sinasabi, Bishop, ba't ka nagsosombrero? It's not about a moral issue. It's about health issue. Sinisipon po ako pag may aircon. Sumakay na ako ng bus. Mamaya may sipon na ako. Confession po. Alam niyo po ba, nagkasakit ako. Anong sakit ko? Sabi ng doktora, Pastor, may sakit kayo. Sabi ko, ano pong sakit ko? Positive. Oo? May HIV ako? Hindi. Positive. Baga mo, may concert.